Abala ang lalaking ng lawin o Brahminicide sa pag-ikot. Naghahanap ng materyales sa gagawin niyang pugad. Mano-mano niya itong binubuo. Kaya todo bantay rin ito. Huwag lang mahuhulog o masira ang pugad sa puno. Sa pagbuo ng kanilang pamilya, kailangan ng matibay na haligi. Tinatanaw rin niya kung may banta sa kanilang tahanan. Katuwang niya rito ang kanyang may bahay. Ang pugad na ito magsisilbing tahanan ng paparating nilang inakay. Excited na ang mag-asawang ibon. Nang biglang, mabuo pa kaya ang kanilang pamilya? Sa liblib na halamanan, munting pangarap ang nabubuo. Ang soon-to-be parents ng mga ibon na chestnut munya, asikasong-asikaso ang maliit nilang pugad. Nagtutulungan ang mag-asawa. May kumukuha ng materyales at may nag-aayos ng pugad. Ang sweet! Sana all! Ang soon-to-be parents ng mga ibon na chestnut munya, asikasong-asikaso ang maliit nilang pugad. Nagtutulungan ang mag-asawa. May kumukuha ng materyales at may nag-aayos ng pugad. Ang sweet! Sana all! Ang mag-partner na yellow-vented bulbul gusto ring makitira sa puno, pero wala nang space para sa kanila. Deadman naman ang sunbird dahil focus lang siya sa paglilinis ng katawan. Look at the beak. Pahaba siya. At yan yung pinapasok niya doon sa bulaklak para makakuha ng nectar. Ang ganitong eksena, malayang napapanood ni na Emily sa loob ng kanilang bahay. Mga ilang linggo pa lang na nagagawa yan. Yung nest na yan. Di sinasadya. Gumawa sila ng design ng bahay na may salamin. Ang description ko dito is parang they have a live wild laboratory for birds. Dahil binibisita to ng mga iba-ibang species ng mga ibon. Nagsimulang dumating ang mga ibon sa kanilang mini garden noong 2016. Mayroon kasi itong tanim na prutas gaya ng atis. Ano yung pinaka nakaka-interesting na panoorin dito sa mga ibon dito sa bintana? Gawa nilang ng mga pugad. Opo. Yun po yung mga interesting na pinapanood namin. Kung paano nila gagawin, paano nila isi-shape yung itlog nila. Napansin nilang madalas dumalaw rito ang mga chestnut munya o mayang pula. Ang ibon na ito, minsan nang naging pambansang ibon ng Pilipinas. Hanggang sa maipasa ang titulong ito sa Philippine Eagle taong 1995. Ito yung pinaka-common na ibon na bumibisita sa kanila, yung chestnut munya, at gumagawa sila ng pugad dahil pag summer, yan yung peak ng kanilang breeding season. Naisipan ng may-ari na maglagay ng artificial nest bilang tulong sa mga ibon para doon sila mag-nest. Pero so far, nakita niyo na ba silang gamitin yung mga pugad na yan? Ang gusto nila yata ay yung Sila sarili mismo. nilang gawa. Baliktad yung sitwasyon, ano? Mga tao yung nakakulong, tapos itong mga ibon ang nasa labas. Sila yung ating pinapanood from an enclosed area. Makikita mo yung lalaki, mas malaki ang pangatawan kumpara doon sa babae. But
Otherwise, parehong-parehong itsura nila. Oh. Kita mo, yung tuka niya medyo bluish gray. Yung ulo niya is black. Tapos yung katawan is parang chestnut. Kaya sila tinawag na chestnut munya. Munya is like a type of maya. Kahit ang alagang pusa na si Ash, hindi ito mahawakan. Sa munting hardin nakatira ang malilit na ibon. Pinaghahandaan ang pagsisimula ng pamilya. Hindi uso sa mga ibon ang single parent. Dahil kung wala ang isa, hindi mabubuhay ang mga inakay. Paglabas ko ng bahay, napansin kong hindi pala kami nakikita ng mga ibon sa loob. Merong advantage and disadvantage to. One, it makes it an illusion na parang malawak itong mga puno na ito, mga vegetation. Sapat maraming nadidisgrasya din ng ibon dito. Nakakala nila malalim, sa paglipad nila, sumasalpok sila. Kaya nga nakakatulong itong mga barriers ng mga puno na ito dahil instead of them flying through and through, maglaland muna sila dito. Para maiwasan ang pagbangga ng mga ibon sa salamin, may bilin ang mga eksperto. Pwede po sila maglagay ng mga stickers, mga decals, mga mirrors, nung mirror na nakaharap dun sa birds para ma-break natin yung reflection. Merong parang old nest dito. And look kung gaano katyaga nilang winiweave itong nest na ito. It's made of grass. Very cozy itong nest na ito. May talahib, may mga tambo. Ang chestnut munya kayang mangitlog ng hanggang 7 itlog. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon mabubuhay lahat ang mga itlog. Oh my gosh! May mga patay na fledglings, oh. Ayan, oh. Oh dear, look at the skull. So mukhang months old na. Siguro gawa ng bagyo, kaya nagkaganyan, namatay, inabandon ng mga parents. So ganyan talaga ang buhay sa mga wild, sa mga buhay ilang. Survival of the fittest, elimination of the weak. Yung mga sadyang malalakas lang ang kayang mabuhay, pero yung mga mahina, may mga kapansanan, sila yung napupunta sa mga prey. Minsan, ang magkakapatid naman na ibon ang nagpapatayan para mabuhay. Inuhulog nito ang kapatid na ibon sa pugad. Ang nahulog na ibon, kadalasan namamatay dahil sa gutom. Pikit matang, hinahayaan ito ng magulang na ibon para matira ang malakas na anak. Pero ang mas kinatatakutan daw ng bawat magulang ang tunog na ito. Patay na nang makita ko ang white-eared brown dove na binaril umano gamit ang holed. Isang uri ng ibon sa Pilipinas lang matatagpuan. Si June, hindi niya tunay na pangalan ang may-ari ng baril. Itong paghahunting, ano ba yan? Hanap buhay nyo o libangan? Pangulam lang. Bihira lang pangulam eh. Tsamba lang. Yung ginamit mong bala, natangay pa yung laman. Na. Sayang lang at hindi na ito makakabalik sa kanyang pamilya ng buhay. Bago kami umalis, ipinaliwanag ko kay June kung bakit importante ang mga ibon sa kanilang lugar. Pag hindi natin na-educate yung mga tao na wag na natin i-hunt tong mga ibon na ito, mauubos din sila. Nangako naman si June na hindi na niya ito uulitin. Hirap daw na kasi makakuha ng pagkain sa kanilang lugar, kaya niya daw ito nagawa. Sa ngayon, the long wait is over para sa mag-asawang Brahminikai. Ang mahigit 2 linggo nilang paghihintay, sulit na sulit nang makita ang kanilang mga supling. Maraming mambanta sa kanilang buhay, ang pagmamahal at pag-aalaga ng mga magulang na ibon, babaunin ng kanilang mga inakay.
hanggang sa pagtanda at pagbuo ng sarili nitong pamilya. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.